Hey, what's up mga langga? Good morning. Good morning po sa inyong lahat mga langga. So, ayun mga langga, no? Ready na po kami because today is the day na uuwi na po sila si mama sa Bohol. So, ihahatid ko po sila lang, mga langga. And, ayan. Ayan po si Mona. Si mama. Mag-hi mo eh. So, yun na po mga langga. Ito kung mag-relax mo. So, uwi na po sila. And, kami pala, uwi na po kami. Kaya, sobrang aga po namin nagising. Yun po ay alas 2 pa lang ng madaling araw, mga langga, no? Nagising kami ng alauna. Kasi, naghahanda kami. Tapos ngayon, ready na kami. Yung mga gamit namin ay nasa labas na. At, naghihintay lang po kami sa driver ng sasakyan po namin. So, ayun. Nakakalungkot na nakaka-excite. Nakakalungkot kasi nga uuwi na sila. And pagbalik namin dito ni Insik, kami na lang dalawa. Supposedly, talaga kanang kasama sana si Insik, kaso lang hindi maiwan ng matagal yung aming mga biik, ang mga piglets, kaya susunod na lang siya sa 25 pohon. So, yun. Sana bigyan tayo ng magandang biyahe at magandang panahon, at safe naman po kami. Sana po, no? Kaya yun, mga langga, stay tuned and abangan nyo na lang po yung mga kaganapan, mga langga. So yun mga langga, pagkatapos ng ilang sandali ay dumating na po si Papa. Nagising din po si Papa mga langga kasi alam nyo naman magpapaalam po tayo bago tayo umalis, no? So ayan na din si Muna. Pasensya na po kayo sa messy na paligid mga langga kasi na po kami talaga dyan. Binilista na po namin yung aming mga kilos dahil baka hindi po kami umabot sa first trip mga langga. Tapos nilabas na din po ni Insik yung aming mga gamit. So yan po yung mga gamit na sinasabi ko sa inyo. Yan po yung dami ng gamit na dadalhin po namin. Ewan ko kung madala ba namin yan lahat, hindi ko alam, pero sana, no? So yung bag na yan nasa ibabaw, yan po yung bag ko. Tapos dinala ko na din yung mga damit ni Insik para kung susunod siya sa akin ay wala na siyang dadalhin pa. So nakapagbihis na din po si Mama tsaka si Muna. Talaga binilista namin mga langga dahil kailangan naming umalis ng alas 2 ng madaling araw. Kasi mga oras na yan parang nasa mga 1:30 na yata, malapit na mag alas 2 dahil baka hindi po kami umabot sa first trip. Ang first trip po kasi sa Lapu-Lapu Port ay alas 5, so kailangan pa namin mag-travel ng mga medyo mataas-taas na sandali. So nagpaalam muna ako sa aking mga babies, of course, ang aking Talia, ang aking pinaka-cute na Tali. Yan sa mga sandaling yan, dumating ng service namin. Yan yung sasakyan namin mga langga. Yan yung nirentahan namin para ihatid kami doon sa Lapu-Lapu Port. So at least madala lahat yung mga gamit. Komportable din si Mama dahil alam niyo naman si Mama hindi po talaga siya sumasakay sa motor. Hindi ko alam kung bakit, takot din siya. Tapos hindi ko din siya pwedeng pasakayin sa commute na bus dahil alam niyo naman yung mga bus dito sa amin, lalo na dito sa north, na hindi ka pa nga nakakaupo, umaandar na. So baka mahayang si Mama ba, or baka madisgrasya si Mbako. Wag naman sana. So ayan, bumalik po dito sa loob si Muna at saka ako kasi nagpaalam ako kay Sphinx. Alam niyo naman yung anak ko, ayoko sanang gawin mga langga kasi nasasaktan ako ba or masakit sa puso ko na magpaalam. Tapos ayun, si Muna hindi na talaga nakapagpigil, umiyak talaga siya mga langga. Alam niyo naman na mahal na mahal niya yung bata namin na yan, si Sphinx. Yan, hindi ko na din napigilan talaga, napapaiyak na din po ako. Akala mo naman hindi na babalik. Pero matagal-tagal din po kasi yung isang linggo mga langga, kaya parang masakit din sa akin ba, or namimiss ko na si Sphinx kahit hindi pa nga kami nakakaalis. Kaya si Insik, nagre-ready na din siya dahil ihahatid niya kami mga langga. Pero si Papa, hindi po siya makakahatid kasi nga wala pong dito sa bahay, walang maiiwan. Tapos yung mga baboy namin walang makakapagpakain ng maaga.
So ayan mga langga, pagkatapos ng mahabang sandali ay ng biyahe namin ay dito kami sa gasoline station for stopping by. Nagpagasolina po yung aming sasakyan. So ayan, nagkaroon ako ng sandali mga langga na mag-video. Kasi hindi kasi ako nagvi-video habang tumatakbo yung sasakyan mga langga. Sana maintindihan nyo. Dahil sobrang bilis talaga ng takbo namin kasi nga mahinahabol kami na oras. So ayan, dyan muna ako nakapag-video mga langga, no? So nasa gilid dyan si Muna mga langga. Baka nagtaka kayo kung bakit hindi ko siya pinakita. Sumuka po kasi siya dyan, or nakita nyo ba? May dala siyang plastic. So ayan po. So fast forward tayo mga langga. Dumating na kami dito sa bangka. Nasa loob na po kami ng sasakyan. So bali 2 room po yan. Yung isang room ay puno na po ng pasahero. Pero dito po sa loob parang first cubicle or first room ng bangka ay wala pa pong masyadong pasahero. Kaya dito po kami pumuesto. So nakita nyo po yan, napakapayapa po ng dagat. Kaya sobrang nagpapasalamat po ko kay God dahil binigyan niya po kami ng magandang panahon sa pagta-travel po namin. Sa lahat po ng mga sa mga tumulong at sa lahat po ng mga taong sumusuporta po sa amin, maraming salamat po sa inyo. Alam niyo na po kung sino kayo at si Lord na po ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan, no? So pasensya na po kayo dahil nandito po ko ngayon sa amin at voice over ko po itong video na to mga langga. So ayan si Mama at saka si Muna mga langga. Medyo okay na si Muna. Pinainom ko ulit siya ng yung para sa suka ba, para hindi na siya sumuka mga langga. Hindi naman po masyadong magalaw. Sumuka lang po talaga siguro siya doon sa sasakyan. Dahil po sobrang lakas ng aming takbo. So yan po yung sinakyan namin na ferry boat mga langga. Agile Ferry yung pangalan. Tapos ito po yung papakyawin namin na tricycle. Hindi po kasi kami pwedeng sumakay sa bus. Dahil malayo pa po yung lalakarin. Kaya po nag-arkila na po ako ng tricycle mga langga para siguradong makarga lahat yung aming mga gamit. Alam niyo naman na sa dami mga langga kaya para komportable din kaming lahat na sumakay. Kaming 3 ni Muna at saka ni Mama ay nag-arkila na po kami ng sasakyan. At salamat din po kay Kuya Driver dahil sobrang bait din po ng driver na itong aming sinasakyan na tricycle. Sobrang makwento po siya mga langga kaya thank you sa iyo Kuya Driver. Hindi ko po alam yung pangalan mo pero salamat po sa pag-assist sa amin na makarga lahat itong aming mga dala. Kasi sobrang dami at mabibigat din. Alam niyo naman ako, si Mama lang po talaga yung priority ko. Bit ko po talaga si Mama kaya delikado po kasi siya madapa. So ayan, kahit suot niya yung eyeglass na yan, para lang din yan sa sa init ba. Masakit daw yung mata niya kung nasinaga ng araw. So ayan, naririnig niyo po kapag probinsya talaga. Maririnig mo mga batang nagtatakbuhan, umaga pa lang, mga manok na nagtitilaukan. Kaya pasensya na po kayo dito sa aking voice over mga langga. Sobra talagang ingay. So ayan, yan po yung daan na tinatahak namin papuntang Talibon Port. So anong sakay na namin yan? Pangatlong sakay na namin yan mula sa jeep, tapos mula sa ferry boat, ngayon tricycle na naman. So sasakay pa kami ng isang mga langga, isang sakayan para umabot talaga sa aming isla. So ayan, nandito na po kami sa port mga langga. Transition tayo. Lang po tang pagvi-video ko mga langga, panakaw-nakaw. Sensya na po kayo kasi po ang hirap talagang meron kang gina-guide or nandito si Mama, bit ko, tapos ko siya kanang gina-guide ko talaga siya, tapos mag-vlog pa, pero sinisikap ko talagang mag-vlog mga langga para makita nyo yung lugar, yung kaganapan at yung pag-travel po namin. Kasi po maraming nagre-request na magpakita kami sa travel namin, i-vlog ko po. Kaya thank you so much sa mga nag-request. So pagkatapos sa ilang sandali, gusto ko lang din magpapasalamat sa isang napakabait na supporters at subscriber namin. Dahil first time in life ni Mama, first time in her life na makapasok talaga sa lugar na to, nakainan na to. Hindi kasi niya nasumbukan mga langga ever since Muna at saka si Mama.
Pero ako naman mga langga, nasubukan ko na pumasok. Pero hindi ko pa nasubukan na mag-order. Kasi nung panahon na pumasok ako dito sa kainan na to, ay kasama ko yung mga co-workmate ko. Sila lang yung nag-order para sa akin. Kaya first time ko din itong mag-order. Nakakahiya mga langga yung kaganapan. Kasi bibigyan pala kami ng beeper. Kapag okay na yung order, magbe-beep yun, magbabuzz yun ba, or I mean, magbabibrate tapos magbe-beep. Pero hinintay ko talaga yung order. Sinabi nung crew na, ma'am, umupo ko na lang po doon dahil magbe-beep po yan. Hindi ko talaga, nakakahiya po talaga mga langga. Pero, kanang experience, charge to experience, kung hindi natin nasubukan, hindi natin alam mga langga. So, ayun, ulitin ko po, thank you so much po sa isang napakabait at napaka-supportive na ma'am. Hindi ko na po babanggitin, ayaw niya pa magpabanggit. Dahil pinapasok niya po kami dito sa Jollibee. Bida ang saya. Ayun. First time ni Mama at saka ni Muna mga langga. Kaya kaming tatlo ay napaka-ignorante talaga. So, pagkatapos na ilang sandali, baka sabihin niyo pabalik-balik naman ako ng mga sandali ha. Joke lang. After a few moment, dumating yung pamangkin ko, yung nandun nakatira sa Kabulaan, Bohol. So, ngayon din po pala siya uuwi. Kaya nagtanong siya sa amin kung nasan daw kami kasi na-support daw siya. Ando na siya support kasama yung dalawang anak niya. Sinabi ko nasa Jollibee kami. Kaya ayun, yan yung pamangkin ko mga langga. Kapatid yan ni Muna, half sister, anak ng mama niya sa pagkadalaga. So ayan po yung dalawa niyang anak. 4 yung anak niya, 2 lang po yung dinala niya. Kaya kawawa naman po mga langga kung hindi natin isasama ba. Kaya yun mga langga, sobrang saya din ng mga bata nakakita ng Jollibee. So yung in-order ko mga langga ay yung meal na para sa Father's Day. Yung 677 yata yun. Yung laman ay 3 kanin, 3 drinks, 3 fries, at saka 6 na chicken, 1 bucket, 6 yung laman. Kaso dumating yung pamangkin ko nga, para sana lang yun sa aming 3. Wala pa yun yung Sunday. So, yun yung laman ng meal. 3 kanin, 3 drinks na Coke, regular drinks, 3 fries, taka 6 na piece of chicken. So, dumating yung pamangkin ko, kaya nag-add na lang po ako ng 3 kanin since 6 naman yung manok. Nag-add na lang ako ng 3 kanin tsaka 3 drinks. And of course, dinagdagan ko na din po ng sundae, chocolate sundae. Kasi first time din kumain ni Muna nito at saka nung mga pamangkin ko na maliliit. At naghanap po ko dyan ng toys sa Jollibee mga langga. Kasi sabi ni ma'am, bibilhan ko daw si Muna ng toys ng Jollibee. Ang problema lang po ay hindi po pala available yung toys dyan. Kaya ayun, iba na lang yung pinabili ko kay Muna. So kaya thank you ulit ma'am sa inyong napakabait talaga na pag-support po sa amin. Dahil po talagang pinasubok nyo sa amin kumain sa Jollibee. Treat po sa birthday ko daw po. So ayan, pagkatapos namin kumain, bumalik na kami dito sa bangka. So pagdating namin dito, andito na pala yung sasakyan namin, yung bangka. Ang dami na ding pasahero. Tingnan nyo mga yang langga, yung sasakyan namin. So pasaheroan yan. Noon nung hindi pa nagmamahal yung gasolina, ang pamasahe diyan ay 70 pesos. Pero ngayon po na nagmamahal, ang pamasahe po diyan ay 100 na mga langga. So ang daming karga. Kaya si mama mga langga, inaantok daw siya, kaya sabi ko humiga ka lang dito sa lap ko, dito sa kandungan ko ba, yung ulo niya sa kandungan ko. Ayaw naman niya, nahiya daw siya. Tapos si Muna nasa kabila naman, inaantok din daw yan. Sobrang init talaga mga langga sa mga oras na yan. Grabe yung init. Yung iba nagpapaypay na nga. Yung iba grabe talaga yung pawis, yung init. Pero hindi pa kami umaalis dyan mga langga, matagal-tagal pa. Dahil madami pa daw ikakarga at marami pa daw hihintayin. Tingnan nyo naman yung mga karga na yan mga langga. Ang dami na. Pero ang dami pa rin ikakarga. Meron pang freezer, meron pang mga bigas, kasi yung mga dyan, bumibili dyan ay yung mga medyo mayayaman sa amin na may mga tindahan. So bumibili sila ng bultuhan. So after a while, pagkatapos ng mga ilang oras na paghihintay, kasi sumakay kami dyan ng alas 9, alas 10 ng umaga. Tapos umalis kami dyan ng 1:00.
or almost 1 p.m. So hapon na talaga kaming nakaalis. Kasi ang dami pang hinintay. Tingnan nyo naman yung mga bigas na yan. Pero tingnan nyo si Muna, kahit grabing init. Naka-sunglass yarn. Ganda naman ng pamangkin ko. So yan si mama din nasa nasa gilid ko. So masarap na yung namin dyan, feelings namin dyan kasi mahangin na. Kasi umaandar na kami. So ganyan kaganda yung lugar na namin mga langga sa Bohol. So sana sa mga subscriber namin dyan na gusto makarating dito, you're very very much welcome to come here sa aming napaka cute at napakagandang lugar. So nakita nyo po yung pulo na yan mga langga. Sa malayo yan yung sa amin. Ayun yung aming maliit na island talaga. Sobrang liit lang yan. Yung mga tao dyan, kilala namin lahat. Mga relatives namin, halos lahat na mga tao dyan. Pero ngayon nga na marami nang nagdadala ng mga asawa nila galing sa iba't ibang lugar. Marami na din yung mga nadagdag dyan sa aming isla mga langga. Marami-rami na din yung tao dyan. Kaya bibo ba or sabi saya pa bibo. Pero sa sobrang saya at sobrang iingay na din kasi yung bahay, dikit-dikit yung bahay dito sa amin. Nakikita nyo naman yun mga langga pagdating natin, no. So ayan, malapit na po talaga ka tayo. Alam niyo yung feelings mga langga na yun bang ang tagal mong hindi nakauwi tapos yun nakikita mo na yung pulo kung saan ka lumaki, kung saan ka nakatira, kung saan ka, yun ba yung ganun ba yung tagal-tagal mo nang hindi nakauwi tapos ngayon uwi ka na. Ang sarap sa feelings ba yun bang ang excitement mo parang tumatalon-talon yung puso mo sa excitement. Grabe talaga mga langga. So marami akong marami akong magagandang memories, pangit na memories, mga iba't ibang klase ng memories mga langga yung na-experience ko dyan. Dahil nga dyan tayo lumaki, maraming habang lumalaki tayo, maraming mga pagsubok. So namatay yung papa ko. Ayun, basta hindi ko na maisa-isa sa dami ng pinagdaanan ng pamilya namin mga langga. Hindi lang naman pamilya namin, alam ko lahat ng pamilyang Pilipino maraming pinagdaanan, pero iba-iba yung storya ng buhay natin. Kaya yun, yan yung mga trials na yun ang nagpapatatag talaga sa atin. So yan yung nagpapatatag talaga sa loob ko, yung mga trials na yan. Kasi batang-bata pa ako, nawalan ako ng papa. Ako na yung naging breadwinner sa amin ni mama. Kaya mahirap man, masakit, pero talagang kinakaya. Ganyan naman tayong mga Pilipino, no. So yan yung pantalan namin na sinira sana ng bagyo, pero thank you din sa government kasi talagang inaksyonan nila agad na matapos yung pantalan. Pero hindi kami sa pantalan dadaong mga langga, sobrang laki ng dagat. Kaya dito kami dadaong sa baybayin talaga. So dyan kami dadaong sa baybayin. So yan mga langga, puti yung buhangin sa amin mga langga. Kaya nga maraming mga bata talaga na mahilig maligo sa dagat. Maski ako nung kabataan ko, mahilig talaga ako maligo sa dagat kasi yung buhangin namin ay puti, yung dagat namin ay malinis. Kaya po sobrang sarap talagang magtampisaw sa dagat. No need na pumunta ng mga beaches or mga iba't ibang lugar. Dito lang sapat na magluto ka lang ng konting pagkain, maliligo-ligo kayo ng pamilya mo. So bala kong asana mga langga sa 24 maligo-ligo kami. Nagdala naman po ako ng tik-tik, yung tik-tik sa mais, bitaw yung gagawing suman. So yun yung ihahanda natin. And thank you din sa aking mga kapatid na lalaki dahil talagang sinundo nila kami ng kariton. Kasi alam nyo naman, ang dami talaga naming dala. Sinundo nila kami ng kariton, yung mga dala namin ay nilagay sa kariton. Tapos yung iba binitbit na lang kasi yung kariton na dala nila ang liit. So yan yung isla namin mga langga. Welcome to Sagasa Island, Bohol. Sagasa, Bian Unido, Bohol. Yan yung amin mga langga. Ang ganda, di ba? Oh, san ka pa? Pero dikit-dikit yung bahay. Yung okay lang yan kasi hindi naman crowded, hindi naman katulad sa syudad na maraming sasakyan. So after a while, andito na tayo sa ating humble abode sa aming bahay kubo mga langga. So as usual, typical na Pilipino, kapag may dumating, marami talagang makikiusyo. So ang dami diyang mga friends ni mama na kanang na-miss siya. Dami talagang mga greetings, mga yakapan, mga ganon.
Kasi nga na-miss na daw nila si mama. Yan yung aming bahay mga langga. Yan yung pinagawa ko na bahay. Katas yan ang aking pagsusumikap sa aking pagsisikap noong nag-security guard pa ako. Kaso lang, pagkatapos ng bahay namin ay binagyo siya ng Odette. Naputol yung ulo ng bahay namin. Tapos para bang nakaladkad yung bahay namin kasi nga naputol yung ulo. Nadala kasi yung ulo niya sa mga wires. Kasi yung mga wires ay sobrang lakas ng ng hatak niya. Kaya yun, naputol. So ayan mga langga, thank you so much sa pagsama sa amin, sa aming travel all the way from Cebu to Bohol mga langga. So ayan yung aming humble abode. Thank you sa inyong lahat sa pag-support. Maraming salamat. So hanggang dito na lang po muna. Magpapahinga lang muna ako mga langga. Thank you!